Mabigat na hininga ang patuloy na kumakawala kay Savannah. Dahil sa malalalim na halik ni Vlad, halos sakupin nito ang kanyang labi. Napahawak si Savannah sa kanyang dibdib. Hinatak naman siya ng lalaki sa kanyang bewang palapit sa katawan nito. Kahit mahilo-hilo dahil sa alak, ramdam niya ang bawat halik nito sa kanya. Yung init na dala ng alak ay mas nadagdagan pa at parang nagliliyab siya sa sobrang init ng kanyang pakiramdam. Ang takot ni Savannah kanina ay unti-unting napalitan ng kakaibang pakiramdam. Itinulak siya ni Vlad paupo sa kama. Inhiga siya nito roon. "Vlad, ano ba? Itigil mo to." "No, I don't want you to call me by my name. I want you to call me Daddy. Say it now." "Yes, Daddy." Anya, at hirap siya sa pagsasalita niya. At nang mga sandaling yun, naganap nga ang bagay na iyon sa kanilang pagitan. Hindi niya makakalimutan ang sakit na naramdaman niya. "Babe, are you okay?" Napaayos ng tayo si Savannah nang marinig ang tinig ni Jean. Humawak din ito sa kanyang bewang pero bigla siyang lumayo. Nagulat ito. "Are you okay?" "Your girlfriend looks tired, Jean. She probably didn't sleep well last night." Napaiwas siya ng tingin. "Okay lang po, Tito." Mahinang tugon niya. "Siguro nga, Dad." Tumingin si Jean sa kanya. "Sandali lang, babe. Ikukuha kita ng maiinom." Hahabol sana si Savannah kay Jean nang hukulitin ni Vlad ang kamay niya. "You probably forgot what you called me last night." Napatid ang paghinga ni Savannah nang bumulong si Vlad sa gilid ng kanyang tenga. "Daddy." "That's right. From now on, you call me Daddy." Seryoso nitong sabi. "Naalala mo ba kung paano ka magmakaawa sa akin? Dahil ako sa banya, tandang-tanda ako't malinaw sa akin." "Pwede bang kalimutan na lang natin yun? Pwede bang hayaan mo na yun? Boyfriend ko ang anak mo, alam mo yan." "I don't care. You can stay in a relationship with him, but you can't stay away from me. And you can't give away what's mine." Anong ibig mong sabihin?" "Ever since na nakuha na kita, akin ka na." "Nababaliw ka na." "Ikaw ang dahilan kung bakit ako nababaliw, sweetie." Bulong na naman ito. "Kahapon ka pa ganyan, babe. Ano bang problema? Sabihin mo sa akin para alam ko. May problema na naman ba sa tita mo? Pinipilit ka na naman ba niyang mag-abroad?" Bumuntong hininga si Savannah. Hindi yun, Jean." "Jean?" Gulat nitong tanong. "Hindi na babe ang tawag mo sa akin? Parang may problema ka talaga." Umiling siya at agad na lumabas sa kotse ni Jean. Nakita niyang huhulihin ito ang kamay niya, kaya agad na inilayo iyon ng dalaga. "Babe, hindi ako mapakali. Pwede bang sabihin mo kung bakit ka nagkakaganyan?" "Jean, pagod ako. Sobrang dami kong problema kaya please konting space lang, pwede ba?" Tinalikuran niya ito. Mukhang uulan pa. Walang lumilitaw na between. Mabilis ang bawat hakbang ni Savannah papasok ng kanyang apartment. Baka pumatak pa't mabasa siya. Mag-iisang buwan pa lamang siya dito. Kumuha siya ng matitirahan dahil sobra na siyang nasasakal sa bahay kung saan nakatira ang tita niya at dalawa nitong anak na babae na mga pinsan niya. May pamilya siya at nasa Laguna. Minsan lang din siyang umuwi dahil malayo sa trabaho niyang Laguna. Okay lang sa kanya noong una, pero nang masunugan ng tita niya, nakitira sa kanyang mga ito. Ngayon parang wala na yatang balak na maghanap ng mauupahan. Nasanay na sila na siya ang sumasagot sa lahat, simula sa kuryente, tubig at pagkain. Noong nakaraan pa niya sinabihan si Lucy na mag-apply ng trabaho, pero ang dami nitong dahilan. Hindi pwedeng siya na lang ang bubuhay sa mga ito habang buhay. May pamilya din siya na kailangan ng suporta. Kaya nga para manahimik na siya, kumuha na lang siya ng apartment at iniwan ang mag-iina sa kanyang bahay. Pagpasok ng apartment, sinilip ni Savannah si Jean. Paalis na rin ito. Pagod na ibinagsak ng dalaga ang katawan sa couch at sandaling pumikit nang maidantay ang ulo sa headboard ng upuan. Ngunit bigla siyang napadilat nang nakangising mukha ni Vlad ang umukit sa kanyang imahinasyon. Hindi na ito tama. Kailangang itigil niya na ang kahibangang to. Habang nasa ganoong pag-iisip si Savannah, patungo naman sa bar si Jean. Hindi pa ito umuwi kahit gabing-gabi na. Kahit may mga babae,
Iba pa rin si Savannah. At gusto niya na itong maangkin. Naudlot lang noong kaarawan niya. Pero sa mga susunod na araw, hindi na ito makakatakas pa sa kanya. Jean, napangiti ang binata nang mayumapos sa kanyang bewang. It's Stella, his best friend na lagi nilang pinag-aawayan ni Savannah. Tumingin ito sa paligid. Asan yung girlfriend mo? Nanatili itong nakayakap sa likuran ni Jean. Nakauwi na. Tamad na sagot ng lalaki. Tumabi si Stella sa kanya at ito ang nag-order ng drinks para sa kanya. Sinabi ko naman, kahit anong gawin mo, hindi bibigay ang babae mo sa'yo. Hindi siya kagaya ng mga naging babae mo na masyadong marupok, Jean. Tinitigan niya ang babae. Kagaya ko, matagal na kitang gustong maging boyfriend, pero lagi mong sinasabi na hindi pwede. Bakit? Nagpalabas si Jean ng mabigat na paghinga. I know dahil ayaw mo kong masaktan dahil alam ko na babaero ka. But Jean, alam mong hindi ka gusto ni Dad para sa akin. You know him, right? Hindi sumagot ang babae. Bigla lang itong lumapit at sinakop ang nakaawang na labi ng lalaking kaharap nito sa stool ng bar. Maraming tao sa paligid pero hindi napuputol ang halikan ng dalawa hanggang sa iyon ay lumalim at si Jean ang kusang bumitaw. This is not the right place. Hinila nito ang babae palabas ng bar at sumakay sila sa kotse patungo sa condo unit nito. Tumutunog ang cellphone ni Jean pero hindi iyon iniintindi ng lalaki. Ilang missed calls at text message mula kay Savannah. Ngunit abala ang lalaki sa babaeng kaniig. Habang nasa sofa sila ay patuloy pa rin iyon sa pagring. Marahang bumukas ang pintuan ng kondo. Napakuyom ang kamao ng lalaking naroon sa tapat ng nakaawang na pinto dahil muli na naman itong nakita ang kagaguhan ng anak nito. Your daddy, sweetie. Natigilan si Savannah nang marinig ang boses ng taong tumawag sa kanya. Pamilyar iyon at isang tao lang ang alam niyang may-ari ng boses na iyon. Number ni Vlad ang tumatawag sa kanya. Tigilan mo na ako, pwede ba? Is that really what you want? Paano naman ang bagay na yun? Alam ko na gusto mong ginagawa yun. Tama na please, nagkamali ako. Mali ako Vlad, kaya please. Gumaralaga lang boses niya. Hindi niya mapigilan. Umiiyak ka ba? Narinig niya ang pag-aalala sa boses nito. Ngunit hindi siya sumagot. Bigla niyang ibinaba ang tawag. Ano naman kung umiiyak siya? Ano naman sa taong yun? Ilang beses na nagring ang phone niya. Akala niya si Jean. Pero number lang ni Vlad ulit yun. Maya-maya ay may nag-text. Answer me. If you don't want me to look for you there right now. Nanlaki ang mga mata niya. Kinabahan siya. Nagtataka kung alam ba talaga nito kung nasaan ang kanyang apartment. Answer me. If you don't want me to track where you live. Bigla niyang sinagot ang tawag nito nang muling tumunog ang kanyang cellphone. Tinakot mo ko ah. Dumagundong ang puso niya sa tawa nito. Baliw na kaya ito? Hindi mapakali si Savannah dahil sa kasalanang nagawa nito kay Jean. Pumasok na nga sa isip niya na makipaghiwalay na lang dahil ayaw niya na itong lokohin. Pero nanghihinayang siya sa isang taong pagiging magkarelasyon nila at mahal niya ito. Minahal niya si Jean dahil ito lang ang tanging naging kakampi niya. Nang dumating ito sa buhay niya ay mayroon siyang naging karamay. May nasasabihan siya at may nakikinig sa kanya. Walang inilihim si Savannah sa binata. Lahat ay kanyang sinabi. Ngayon lang siya naglihim at napakabigat pang kasalanan ng nagawa niya. Talaga bang hindi ka na uuwi dito, Savannah? Paano na kami? Hindi na ho. Siguro kung lilipat na kayo o aalis po dito sa bahay, baka po bumalik ako. Pero hanggat hindi kayo umaalis, magbo-board na muna ako. Napaawang ang labi ng tiya Susan niya at ng pinsan niya sa narinig mula sa kanya. Umuwi kasi siya sa bahay at kumuha ng ilang gamit para hindi na siya bumili, gaya ng set na kawali niya, mga kasirola at ilang kutsara. Nakatago lang ang mga iyon sa cabinet kaya kinuha niya ang mga iyon. Anong akala mo sa bahay na to? Sa'yo? Baka nakakalimutan mo na sa lola mo ito. Natigilan siya. Tumayo na rin sa pagkakayuko, sabay sara ng pinto ng cabinet. At nakakalimutan din po siguro ninyo na akong nagpaayos ng bahay ni Lola at sa akin niya po ibinili ng bahay na to. Ang kapal mo naman, Savannah. Sinanay pa rin ang anak ni Lola at mas may karapatan sa bahay na to, no? Napatingin ang dalaga kay Lucy. Talaga, Lucy?
Nung sira-sira ang bahay na to, sinong nagpursiging ipaayos? Ako, dahil sabi ni Lola, bago siya nawala, ayusin ko para may tirahan ako. Ngayong maayos na matitirahan na, kayo nang may karapatan. Ang kapal mo, singhal nito sa kanya. Mas makapal kayo. Wala na nga kayong ambag sa bahay na to, mas matapang pa kayo. Bakit kaya hindi ka mag-apply ng trabaho, Lucy? Para may silbi naman kayo ni Leslie. Huwag puro sa akin. Ngunit malakas na sampalang pumailan lang. Tila naman hidang kaliwang pisngi ni Savannah nang dumapo ang malapad at matabang kamay ng tiya niya sa kanyang pisngi. Isa kang mayabang at walang respetong pamangkin. Lumayas ka. Umalis ka dito. Na para bang sila ang may-ari ng bahay na ito. Bago nawala ang Lola Fatima niya, sa kanya ipinagkatiwala ang bahay na ito. Noong kararating lang niya ng Maynila, dito siya nakatira sa bahay ng kanyang lola. Kaya nung nagkatrabaho siya, ang mga sahod niya inipon niya para maipaayos ang bahay na ito. Pero hindi na naabutan ng lola niya dahil namatay na nga ito. Ano? Narinig mo si nanay. Umalis ka na dito. Sigaw ni Lucy. Kayo ang umalis. Pero bigla siyang itinulak ng kanyang tita at napasubsob siya sa semento. Muli siyang itinulak. Yung tuhod niya ay dumugo na. Tita, ano ba? Hanggang sa makalabas siya, patuloy siyang itinutulak ng kanyang tita Susan. Malaki kasi ito at mataba, kaya ano ang kanyang laban? Pati si Lucy, nakikitulak na din. Si Leslie hindi ito nakikialam sa ate at nanay nito. Nakatitig lamang. Huwag ka nang babalik. Ang kapal mo. Sino ka ba sa akala mo? Muli na naman itong sigaw. May mga nakakakita at napapatingin na lang pero walang nais na tumulong. Alis! Sa isang iglap, itinulak siya ulit ng kanyang tiya. At talagang matutumba siya. Hindi niya iyon napaghandaan. Ngunit may kung sinong humawak sa kanyang bewang niya mula sa kanyang likuran. Ang pabango nito, hindi niya nakalimutan. Are you okay? At nang marinig ni Savannah ang baritonong boses na yon, napatda siya. Hinawakan siya nito sa pulsuhan at hinila patungo sa magarang sasakyan nito na nasa unahan lamang. Sino yun, Nay? Hindi si Jean yun. Ano yun? Sugar daddy ni Savannah? Narinig pa ni Savannah ang tanong ni Lucy. Ang tapang-tapang mo pero nagkasugat ka. Hindi siya sumagot. Ipinasok siya nito sa backseat, tsaka ito umikot sa kabila. We're going to the hospital. Ani ng lalaki sa driver nito. Hindi, uuwi na ako. Hindi naman malalim ang sugat. Gasgas lang to. Are you serious? There's a lot of blood. Can't you see that? Sinamaan niya ng tingin si Vlad. Stop looking at me like that, Savannah. I'm not surprised by that. At hindi rin ako tinatablan sa pagmumukha mo. Pero sa 10 inches, tinatablan ka. Napatid ang pagtitig niya rito at kaagad na nag-iwas ng tingin dahil sa hiya. Sino sila? Nag-iwas ng tingin si Savannah. Parang saglit siyang natakot sa klase ng paninitig nito. Tita ko. Maya-maya, mahina at kinakabahang sagot niya. Dumapo ang mata niya sa kamay nito. Kumuyom yun at namumuti ang palad sa bigat ng pagkakakuyom. Umuwi ka na. Anya rito. May first aid kit ka ba rito? Akala niya alis na ito pero hindi pala. Vlad, umuwi ka na. Baka dumating si Jean. Ngumisi ito. Hindi niya alam kung para saan yun. Vlad, you're calling me that again? Umarag ko pa ang kilay nito. Nagtanggal bara sa lalamunan si Savannah, tsaka niya inayos ang pagkakaupo sa couch. Vlad naman talagang pangalan mo kaya pwede ba? Huwag mo na akong guluhin. Ang nangyari sa atin, pagkakamali lang yun na hindi na mauulit. Really? Ngunit nanlaki ang mga mata ni Savannah nang bigla itong pumihit padako sa kanya at mabilis na tinawid ang kanilang pagitan. Napakapit siya sa bahagi ng couch. Sunod-sunod ring napalunok. Parang may mga kabayong tumatakbo sa kanyang dibdib. Sobrang bilis ng tintig noon. If I wanted to, something could happen between us again. Kaagad niya itong itinulak. Umalis ka na. Nang marinig nito ang galit niyang boses, hanapin ko muna ang first aid kit. Nagtakat tila hindi makapaniwala si Savannah. Hindi na ito sumagot na tila ba nagtitimpi. Siguro ay dahil nagdudugo pa rin ang kanyang mga tuhod. Hindi na malaman ni Savannah kung paano itataboy si Vlad. Parang ang hirap. Bukod sa hindi ito nakikinig, para siyang kandilang natutunaw dahil sa mga salita titig nito na minsan ay hindi niya naranasan kay Jean. Ang pakiramdam na para bang sasabog ang puso niya sa abnormalidad na tibok noon.
Sobra siyang naawa kay Jean, kaya nga pilit niyang itinataboy si Vlad na ama nito. Pero paano? Hindi ito nakikinig, hindi yata marunong makinig. Hindi nga siya makapaniwala na ito ang ama ni Jean dahil kung titingnan, para lang magkuya ang dalawa. Wala ngang bakas na nasa 45 na ito. Kung matikas si Jean, mas matikas si Vlad. Kung gwapo si Jean, mas pa si Vlad. Kung katawan lang din ang pagbabasihan, alagang-alaga ang katawan nito. Ouch! Ako na! Don't move. Masakit eh. Of course, masakit talaga. Ako na nga lang. Iniwas nito ang kamay na may hawak na bulak. Prente itong nakaupo sa couch, paharap sa kanya. Habang siya'y nakasandig sa gilid ng upuan at ang mga binti nakapatong sa hita nito. Huwag kang gumalaw. Naiinis niyang pinagkrus sa mga kamay, tsaka niya ito inirapan. Aray! At idiniin pa nga nito ang cotton sa tuhod niyang may sugat. Bigla niyang hinila ang mga binti, pero hinawakan lang iyon ng mahigpit. Sumipol ito nang tumikwas ang dress niya. Otomatiko niyang inayos ang damit. One more time. Kapag hindi ko nakontrol ang sarili ko rito, alam mo na ang mangyayari. Hindi na siya nakasagot. Namumula ang mukha niya nang tumawa ito ng mahina. Matapos magamot ni Vlad ang mga sugat niya, tumayo na siya agad pero natigilan si Savannah nang may marinig na katok sa pintuan. Pinasadahan niya ang orasan sa ibabaw ng pinto. Mag-aalas 10 na ng gabi. Sino naman ang kakatok sa 10 oras ng gabi? Tayo, bulong niya kay Vlad pero hindi ito gumalaw sa couch. Lumapit siya at hinila ito sa braso. Magtago ka. What? Sige na. Madiing bulong ulit ni Savannah. Sa likod ng pinto. Hindi ito gumagalaw kaya muli niyang hinila. Diyan ka lang. Anya, pero humikab lamang ito. Pagbukas ng pintuan, si Jean na lasing ang tumambad. Hirap pa itong makatayo ng tuwid. Hindi rin nakaayos ang pagkakabotones ng long sleeve nitong polo. Na para bang hinubad ito at sinuot ulit. Babe, can I come in? Naalerto si Savannah. No, wait. Bigla niyang niliitan ng awang ng pintuan. Oras na pumasok ito. Siguradong makikita ni Jean ang daddy nito. Para siyang sinisilaban ng mga oras na yun. Lalo na nang marahang dampian ng halik ni Vlad ang braso niyang nakakapit sa pinto. Lasing ka na, Jean. Umuwi ka na. No, of course not. Gumuhit ang tapang ng amoy ng alak sa ilong niya. Jean, bumalik ka na lang bukas. Please, babe. Ano kasi, inaantok na ako. Ibinaba ni Savannah ang braso, pero ibinalik ni Vlad at muling hinalikan yun. Saglit niyang pinasadahan pero ngumisi lang ito. Jean, I'm sorry pero inaantok na ako't lasing ka. Mag-usap na lang tayo bukas. You don't love me anymore, do you? Nag-iwas siya ng tingin at dumapo kay Vlad ang tingin niya. Naglalakbay ang labi nito patungo sa leeg niya. Pilit niya itong itinulak pero hindi ito nagpapatinag. Nang gabing yun, nakapag-isip si Savannah na mas mabuting umalis na lang at lumayo kay Jean, lalong-lalo na kay Vlad. Dahil ramdam niya na sobrang landi niya. Hindi naman siya ganito. Bakit ba naging komplikado ang lahat? Hindi niya na rin masabi kay Jean na mahal niya ito. Dahil sa tuwing sasabihin niya, lumalabas na siya ay sinungaling. Mabuti na lang din, nakinig si Jean sa kanya at umuwi ito. Tapos sumunod rin si Vlad makalipas ng ilang minuto. Kabado siya dahil yung sasakyan ni Vlad ay nasa harap lamang ng kanyang apartment. Pero umaasa pa rin siya na sana hindi yun mamukaan ni Jean. Sana lang ay ganun. Dumating na daw yata ang CEO. Kilala mo ba? Sabi nila sobrang gwapo raw. Ikaw, Sav, nakita mo ba? Napaayos ng upo si Savannah sa kanyang office cubicle. Oras ng trabaho pero puro chismis ang inaatupag ng kanyang mga kasama. Hindi ko nakita. Lutang siya nitong mga nakaraang araw. Baka bukas niya ibibigay ang resignation letter. Naiwan niya kasi. Uuwi na lang siya sa Laguna para matapos ng lahat ng to. Kakausapin niya si Jean mamaya. Siya na ang pupunta sa kondo nito para tapusin ang lahat sa kanila. Lumabas muna ang lahat sa lobby. Nandiyan na ang CEO. Natigil ang pagmumuni-muni ni Savannah nang pumasok ang head of finance nila. Tara, excited na ako. Sana single at gwapo. May kilig na sabi ng katabi niyang si Ara. Kahit yung iba roon ay ganoon din ang naririnig niya. Wala sa wisyong sumunod si Savannah.
Si Vlad at Jean lang ang tumatakbo sa isip niya buong gabi. Kung paano at ano ang gagawin niya para ayusin ang lahat. Kaya hanggang dito sa office, wala talaga siya sa focus. Sabi nila, last month lang daw bumalik mula sa France ang CEO ng company. Ibig sabihin, fluent siya sa pag-i-English. OMG, sobrang type ko talaga ang mga ganun, yung sobrang gwapo at astig kapag nag-i-English. Ang iingay ng kanyang mga kasama sa elevator. Bumuntong hininga si Savannah. Mga kilig na kilig ang mga ito. Buti pa sila samantalang siya, hirap na hirap kung paano ko kontrolin ang sarili, wag lang magkagusto kay Vlad. Sobrang unfair ng buhay, bakit sa kanya pa ito nangyari? Pagdating sa lobby, nasa entrance na ang halos lahat ng empleyado at empleyada ng Express Finance Group of Company. Puro bulungan, nagpakawala ulit si Savannah ng malalim at mabigat na hininga. Sa dulo na siya pumesto at habang naghihintay, pumasok na naman sa isip niya si Vlad. 2 linggo na rin simula nang mangyari na kamuntik na siyang mahuli ni Jean sa kanyang apartment na kasama si Vlad. Simula nun hindi na ulit nagparamdam si Vlad. Si Jean, manakanakang nagtitext o tatawag pero hindi na pumunta sa kanyang apartment. Mas mabuti nga yun para hindi na siya magkasala. Sa dami ng kasalanan niya, hindi niya na nga alam kung paano hihingi ng sorry. Good morning, baby. Didn't you even greet your boss? Pero biglang napaangat ng tingin si Savannah nang may bumulong sa gilid ng kanyang tenga. Nahulog ang panga ng dalaga nang makita ang mukha nito. Dumagundong din ang puso niya nang magtama ang mga mata nila. Tumingin siya sa paligid at nakatingin ang lahat ng tao sa kanila doon. Magandang umaga po, sir. Pilit niyang pagbati sa bayuko upang itago ang gulat na mukha niya. Nakatalikod si Vlad, pero siya, naiwang tulala. Hoy, Savannah, kilala ka ba ni sir? Sobrang gwapo niya, grabe. Hoy, kilala ka ba niya? Hindi. Pagsisinungaling niya. Tiningnan pa ng mga ito ang mukha niya. Kinikilatis kung totoo ang kanyang sinasabi. Hindi nga. Inis na sabi niya, kaya natawa ang tatlo, tsaka na unang naglakad. Pabalik na sila sa kanilang department, ni hindi niya narinig ang pagpapakilala ng manager nila kay Vlad. Paano ay kung saan-saan pumupunta ang kanyang isip. Pagkaupo ni Savannah sa office, nag-vibrate kaagad ang kanyang cellphone at alam niya kung sino ang nag-text kahit unknown number. Come to my office. Hindi siya nag-reply. Muli ay may nag-text. Come here now, before I summon you. Inis siyang nag-type. May trabaho ako, no? I am your boss, remember? Wala akong pake. Basta may trabaho ko. Tsaka niya in-off ang cellphone. Kailangan na talaga niya mag-resign. Bukas na bukas. Maya-maya ay humahangos na pumasok ang manager nila sa pinto at patungo ito sa kanya. Yes po, opo sir. Opo, nandito na po ako. Sige po, opo sir. Pagbaba ng po nito, hinila siya patayo ng head nila. Pumunta ka sa office ni Sir Vlad. Po? Bilisan mo't galit na galit dahil naggalat daw ang mga files doon. At ikaw ang gustong papuntahin para ipaayos. Pero sir, bilis na Savannah. Magsasalita pa sana siya nang itulak siya nito patungo sa private elevator. Napahilamos ng mukha ang dalaga dahil alam naman niya na nagsisinungaling lang ang lalaking yun. Pagdating sa office nito sa top floor, hindi na siya kumatok. Diretso siyang pumasok. Ngunit pagsara ng pinto, may humapit kaagad sa kanyang bewang. Pagharap ni Savannah, mabangong hininga ni Vlad ang sumalubong sa kanya. I miss you so much, baby. At bigla siya nitong niyakap. Babalik na ako sa trabaho. No way, you're staying here. Ano ba, Vlad? Iwinasiwas niya ang kamay nitong humawak sa kanyang pulsuhan. Vlad again? Di ba sabi ko ibang itawag mo sa akin? Nilapit nito ang mukha sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin. Tigilan mo na ako please. Aalis na ako bukas. Uuwi na ako sa amin kaya tama na. Bigla itong bumitaw at seryoso siyang tinitigan. Maya-maya, tahimik itong bumalik sa swivel chair. Inayos ni Savannah ang sarili. Pati buhok niyang nagulo ng bahagya dahil sa kagagawa nito. Pahakbang na si Savannah nang may maulinigan sa labas ng pinto at kilala niya ang boses na iyon, boses ni Jean. Tiningnan niya si Vlad. Prenti lang itong nakatitig sa kanya. Sinadya ba ito ng lalaking to?
Inis na inis siyang tumakbo palapit dito. Usod, buwisit naman eh. Natatawa pa ito samantalang siya. Gustong-gusto niyang sumabog sa inis. Hindi pwedeng makita siya ni Gina kasama ang daddy nito dahil siguradong magtatanong ito. Ayaw niya na mas maging komplikado ang lahat. Sa ilalim ng table ni Vlad, doon siya sumiksik sa mismong panel ng executive table nito. Narinig ni Savannah ang pagbukas ng pinto. Umayos ng upo si Vlad at ibinuka nito ang magkabilang binti. Gusto niyang kurutin ang hita nito dahil talagang sinasadya ni Vlad na gawin yun kahit alam nito na nandoon siya. Dad, nakabalik ka na pala? Yeah, it's been a week, Jean. But you didn't show up here. I told you to take your job seriously. You're not a kid anymore, pero parang ganun ka pa rin. Sorry, Dad. 21st birthday ni Stella kaya nasa Palawan ako this past few days. Natigilan si Savannah. Ang sabi kasi nito sa kanya ay may out-of-town business meeting ito. Your priority should be work, not a damn woman. Do you still care about your work? I've been calling you for a while, but you're not answering. Sorry, Dad. Mahina kasi ang signal sa isla. Parang kinukurot ang kanyang puso. Akala niya hindi na kaibigan ni Jean si Stella, pero best friend pa rin pala nito ang babaeng yun. Pumunta ba si Savannah dito? Sabi kasi ni Gray nandito raw. She's not here. She left already. Seryosong tugon nito. Dad, kailan pala malilipat sa akin ang pagiging CEO? Not now, Jean. As long as you act like this. Ang pag-una sa mga babae hindi kung paano dapat kumilos ang isang CEO. Pero sinabi niyo, kapag nakahanap ako ng formal at mabait na babae na makakapasa sa inyo, ibibigay ninyo ang posisyon. We'll talk about it later. But Dad, I said we'll discuss this another time. Para siyang sinisilihan, narinig ni Savannah ang yapak ng sapatos palayo. Napikit na rin siya dahil yung boxer ni Vlad parang dahan-dahang lumulobo. Kaya paglapat ng pinto, hinawakan niya iyon at madiin na pinisil. Sira ulo ka talaga. Singhal niya rito habang palabas sa ilalim ng mesa. Tumawa naman ito. Where do you think you're going? Pero bigla siyang bumagsak sa kandungan nito nang hilahin siya ni Vlad pabalik. Dumagundong ang kanyang puso. Pwede bang makiupo, Savannah? Sure, Jan. Ngumiti ang dalaga sa lalaking nakishare ng upuan sa kanya. May bakante pa namang isang upuan sa isang table, kaya ayos lamang. It's 12:15 ng tanghali. May baon siyang kanin kaya ulam na lang at gulay ang in-order niya sa cafeteria. Sobrang hirap ng kanyang sitwasyon ngayon. Talagang kailangan niya ng lumayo sa mag-ama. Lalo at bawat araw, ramdam niyang nagiging kakaibang pakiramdam niya para kay Vlad. Si Jean, nakita siya kaninang lumabas sa office ng daddy nito. Hindi niya alam kung may alam na ba ito. Ang tanging nasa isip niya ngayon ay parang pareho silang naglolokohan. Sinabi sa kanya ni Jean na may business meeting ito pero malalaman niyang kasama pala nito si Stella. Si Stella na lagi na lang nitong bukang bibig noon pa man. Wala na silang ibang napag-uusapan kundi ang best friend raw nito. Sav, ayos ka lang ba? Napatid ang pag-iisip ng dalaga nang kalabitin siya ni Jan na kanyang katrabaho. Oo, ayos lang. Ngumiti siya ng pilit. At nang makita niya ang baong atsara nito, natakam siya kaagad. Nakita ng lalaki ang kumikislap na mga mata niya habang nakatitig sa baunan. Gusto mo? Gawa ng girlfriend ko. Umukit ang ngiti sa kanyang labi. Pwede bang pahingi? Oo naman, heto. Inusod nito ang lunchbox sa gitna ng mesa kaya kumuha siya. Paborito niya yon, lalo na ang atsara ng kanyang nanay. Namimiss niya na ang mga magulang. Salamat. Sige, kuha ka lang, marami naman yan. Sabi nito kaya hindi na siya nahiya pa. Habang kumakain, panay ang kanilang kwentuhan. Marami na rin kumakain at puno na ang cafeteria ng mga staff. Halos ang naging topic lang nila ay ang girlfriend ni Jan. Ikakasal na pala ito. Ang saya niya para sa katrabaho. Paging Miss Savannah, pinapatawag ka ni Sir Vlad sa office niya. Ngayon na. Natigil ang pagsubo ng dalaga nang marinig ang intercom. Muling naulit ang paging pero nanatili siya sa usapan. Savannah, ikaw yun diba? Ani Jan. Oo, hayaan mo. Muli na namang nagpaging at siya pa rin yun. Pangatlong beses na pero hindi siya nagpatinag.
Savannah, nandito ka lang pala. Pinapatawag ka ni Sir sa office. Hingal na hingal ang kanilang department. Mukhang tumakbo talaga ito papasok ng cafeteria. Kumakain pa po ako, sir. Tinatawag ka, kaya puntahan mo doon. Kung ayaw mong lahat tayo ay masisante dahil sa'yo. Boss natin yun, baka nakakalimutan mo. Sige na, baka masupalpal na naman ako ni Sir dahil sa'yo. Ang dami-dami mo daw kasalanan sa mga ginawa mo kahapon. Lahat po ng gawa ko, pulido, sir. Alam nyo yan. Bilis na, tayo na dyan at puntahan mo na doon. Dahil nagwawala na ang boss natin. Singhal ulit nito. Kaya kahit ayaw niya, napilitan siyang tumayo sa upuan, tsaka niya inayos ang lunchbox para ilagay sa lunchbag niya. Nagdadabog pa itong tumalikod. Inis na inis siya. Kung pwede lang ngayon na bukas, nakaalis na dapat siya para matapos na ito. Oo, kasalanan niya. Pero umiiwas naman siya para hindi na lumaki ang problema. Ang kaso, yung gurang na Vlad, ayaw siyang tantanan na para bang pagmamay-ari siya nito. Pagpasok ni Savannah ng pinto, nakita niya agad si Vlad na nasa harapan niya ito nakatayo. Kung siguro pwedeng magdugtong ang kilay, baka kanina pa nagdugtong yun. Galit ang mukha nito. Anong ginagawa mo? Seryoso at galit ang boses nito. Sino ang katabi mong lalaki? Muling tanong nito sa kanya. Hindi siya sumagot. Answer me. Ginagalit mo ba talaga ako, Savannah? Ang diin ng bawat salita nito. Bigla itong tumalikod at dinampot ang cellphone sa table. Tanggalin niyo ang lalaking yun sa trabaho ngayon din. Biglang gumapang ang kaba sa kanyang puso. Si John ang tinutukoy nito. Walang kasalanan yun, mabait si John. Mabilis siyang lumapit at hinuklit ang hawak nitong cellphone. Sabay off noon, lumingon sa kanya si Vlad. Ano ba? Walang ginagawa si John at may girlfriend yun. Nakishare lang siya ng upuan tapos papatalsikin mo. Nasisiraan ka na ba talaga? Bawiin mo yun. Bawiin mo ang sinabi mong yun. Kakasal na yun tapos ganito ang gagawin mo. Sabing bawiin mo yun eh. Inabot nito ang cellphone nito sa kanya. Tawagan mo at bawiin mo. Gagawin ko lang yun kapag kinausap mo ko ng maayos. Inis na inis siya at kulang na lamang kutusan niya ang lalaki. Huminga ng malalim si Savannah. Nakailang hinga din siya bago nagsalita. Bawiin mo ang sinabi mo, please. One more thing, sweetie. Call me daddy, baby. Inis na inis siya pero wala siyang magagawa. Lalo na at siraulo ang taong kaharap niya. Daddy, pwede bang bawiin mo ang sinabi mo? Huwag mong ipatanggal si John. Ngumiti ito't lumapit ito ng bahagya. Kiss me. Nanlaki ang mata niya. Go on. Kiss me, baby. Kahit ayaw niya, wala siyang choice. On my lips, hindi sa pisngi. Parang batang sumunod si Savannah. Pero nang lumapat ang labi niya sa labi nito, hinawakan kaagad siya ni Vlad sa likod ng ulo at madiing inangkin ang kanyang labi. What is this? Binasa ni Vlad ang nakasulat. Kumunot ang noo nito. Vlad, bakit mo pinunit? Walang magre-resign. Kahit mag-submit ka pa ng napakaraming resignation, hindi ko i-accept yan. Nasisiraan ka na ba? Gurang ka na pero kung mag-isip ka, talo ka pa ng 10 taong gulang na bata. Anong sabi mo? Napaatras si Savannah nang bigla itong tumayo sa upuan at lumapit sa kanya. Say that again. Napalunok siya ng sunod-sunod. Sabihin mo ulit ang sinabi mo kanina nang malaman mo. Tila natakot siya sa boses at titig nito. Sabi kong sabihin mo ulit. Bakit? Totoo namang gurang ka na ya. Ngumisi ito at bigla siyang idiniin sa katawan nito. Talaga ba? Baka hindi ka makatayo. Gusto mo bang subukan ulit natin ha, baby? Napalunok si Savannah sa nangaakit nitong boses. Napalingon sila sa pinto ng sabay na may kumatok. Umayos ng tayo si Vlad samantalang siya'y umatras para bahagyang makalayo sa lalaki. Dad? Si Jean biglang napaiwas ng tingin si Savannah. Sa kanya ito tumingin pagkatapos. Babe, what are you doing here? Tsaka ito lumapit. Hinawakan nito ang panga niya. Alam niyang susunod nitong gagawin at hindi na rin siya makakaiwas. What are you doing here, Jean? Didn't you say that you had a meeting with Mr. Romulo? Nakahinga lang si Savannah nang lumingon ito. Nagkaroon na rin siya ng pagkakataon para gumalaw. Mauuna na ako, sir. Pinasadahan niya rin si Jean.
Labas na ako. Bulong niya. May gusto pa itong sabihin, alam niya. Pero binilisan niya ang lakad para makaalis agad doon. Pagkasakay ng elevator, inunbutton niya ang isang botones para siyang sinasakal sa nangyari. Hindi na talaga niya alam kung anong nangyayari sa kanya. Noon hindi naman siya ganito. Hindi siya umiiwas kay Jean sa yakap at mga halik nito. Pero noong may nangyari sa kanila ni Vlad, para siyang nandidiri na hindi niya mawari. Mamaya tatawagan na lang niya si Jean para ito ay kausapin. Dahil kung ganito, wala na ring patutunguhan ng kanilang relasyon. At parang may kung anong namamagitan kay Stella at Jean na hindi niya alam. Sigurado siya dun. Sa narinig pa lang niya kanina alam na niya. Tapos wala na rin itong pakailam sa kanya. Kahit ang kamustahin man lang siya, kahit magsabay sila sa lunch hindi nito magawa. Simula nang maging mag-boyfriend sila ni Jean, walang nakakaalam sa office na sila ay magkarelasyon. Dahil ayaw niyang i-public ang tungkol sa kanila. Pumayag naman si Jean, tumagal naman sila. At hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam isa man sa mga tao sa kumpanya maliban na lang kay Vlad na daddy nito. Hindi niya alam na daddy ni Jean ang CEO dahil wala rin itong sinabi noon. Nagulat lang siya kanina. Hindi kasi mahilig magkwento si Jean sa mga magulang kaya kahit matagal na sila, wala siyang alam patungkol dito. Mauna na ako sa iyo, Sav. Nandiyan ang sundo ko eh. Sige, ingat ka, Ara. Ngumiti lang ito tumalikod. May dala siyang garbage bag mula sa department nila at idinaan niya na lang ito sa parking. Pero habang patungo sa unahan, otomatiko siyang gumalaw upang magtago sa gilid ng kotseng nakapark doon. Nanlalaki ang mga mata ni Savannah sa nakikita. Si Jean, kahalikan nito si Stella sa gilid ng kotse nito. Nakadiin ang babae sa sasakyan habang nakadipa at magkadao pang mga palad ng dalawa. Parang yelo na unti-unting natutunaw si Savannah. Yung galaw nila animoy sabik na sabik. Bumaba ang labi ni Jean sa leeg ng babae at narinig pa niya ang impit nitong ungol. Ilang sandaling pinanood ni Savannah pero wala siyang ibang naramdaman maliban sa galit. Walang luhang tumulo sa mata niya. Di ba dapat umiiyak siya dahil niloloko pala siya ni Jean? Pero bakit walang luha? Walang tinutusok ng karayom. Bakit ganun? Dahil ba ine-expect na niya ang ganitong senaryo? Kinapa ni Savannah ang dibdib. Walang sakit. Galit lang siya dahil best friend nito ang babae nito. Jean, saglit lang to. Baka may makakita sa atin. Sandali lang to. Di ko na kayang pigilan ni Stella. Biglang napatalikod si Savannah nang makita niyang sunod na ginawa ni Jean. Pinatalikod lang nito si Stella. Nakahawak ito sa bintana ng sasakyan habang nasa likod si Jean. Ngunit gano'n na lang ang gulat ng dalaga na may humawak sa kamay niya. Narinig niya pa ang malutong pero mahinang mura nito nang makita nito ang nangyayari sa unahan. Doon na siya nanginig. Nanginginig ang tuhod niya sa sobrang pandidiri. Vlad, nanginginig pati ang kanyang boses. Hindi niya ito inaasahan na ganito ang lalaking minahal niya minsan. It's okay. Bulong nito nang makasakay sila sa sasakyan. Pinahilig siya nito sa balikat at marahang hinaplos ang buhok niya. This is not okay. Nakita mo ba? Nakita mo, di ba? Hindi ito sumagot. Kalmado lang ang mukha nito. Alam mo ba ang tungkol dito? Kumunot ang noo niyang nakatitig dito. Hindi pa rin sumagot si Vlad. Alam mo pero hindi mo sinabi. Nakita mo ba yun, ha? Nagaanuhan sila ng best friend niya sa tabi ng kotse. Pinatalikod lang niya si Stella at tinuhog. Wala akong alam tungkol sa kanila. Wala? Ikaw ang tatay niya. Wala kang alam na may tinutuhog siya kahit saan. So anong gusto mong gawin ko? Gawin ko rin ang ginagawa niya sa'yo just to make it fair. Biglang tumaas ang kamay niya at malakas na sampal ang tugon niya. Ha? Gusto mo rin gawin sa akin yun? Bastos ka! Sigaw niya rito. Ano? Makikipaghiwalay ka na? Oo, Jean. Sabihin mo kung anong dahilan mo. Dahil ba hindi na ako ang mahal mo? Natigilan si Savannah. Hindi yun. Huwag mo kong gawing tanga, Savannah. Dahil alam ko kung anong nangyayari. Ayoko na. At kung ano man ang nasa isip mo, walang katotohanan yun. Natawa ito, sabay lagok sa kape na nasa harapan nito. Hinaan mo ang boses mo, pwede ba? May ilan na nakakarinig sa kanila sa coffee shop na kanilang kinaroroonan at hindi na siya komportable.
Alam kong ipinagpalit mo ako kay Daddy. Kala mo siguro hindi ko alam, no? Jean, maupo ka nga. Akala ko iba ka. Formal na mabait na babae na nararapat para pakasalan. Pero isa ka rin palang malandi at kaladkaring babae na hindi makontento sa isa. Tumaas ang palad ni Savannah at malakas na sampal ang pinakawalan niya. Gusto mo bang maglabasan tayo ng baho rito, Jean? Huwag mo kong uunahan dahil kung sa'yo sabi-sabi lang, sa akin ay malinaw na malinaw at may video ko ninyo ng best friend mong hayop ka. Kung paano mo siya pagsawaan sa parking na gago ka. Napanganga na lamang ito sa sobrang gulat. Kinuha ni Savannah ang bag sa tabing upuan at tumayo nang wala man lang paalam. Hindi na rin nagsalita si Jean. Nakahinga siya ng maluwag dahil doon. Hindi siya pwedeng magpatalo ngayon dahil alam niya na ipapahiya siya ni Jean. Lalo na't nang tawagan niya ito kanina ay sa shop talaga ang gusto nitong lugar. Napaghandaan niya ito. Humingi siya ng CCTV footage kay Vlad. Dahil oras na ipinahiya siya, mayroon siyang ibabalik dito. Buti na lamang at tumalab. Savannah, nandito ka? Napatingin ang dalaga sa entrance ng lugar. Si Stella at kulang na lang, lumuwa ang harap nito sa sobrang revealing ng suot na damit. Kita pa ang pusod at ang kuyukot, malapit na ring lumuwa. Bagay naman sila ni Jean. Malandi si Stella at bastos si Jean. Hindi niya ito sinagot. Tuloy-tuloy ang paglabas ni Savannah. Sandali, pero sinundan pala siya ni Stella. Hindi niya na ito nilingon. About Jean, doon lang siya tumingin dito. Sa'yo na siya. Tutal para naman kayong mga aso na kung saan abutin ng kate, doon na lang kayo magpaparaos. Napatda ito. Ano pa bang aasahan niya? Siyempre magugulat kung bakit alam niya. Anong? Ayos lang, Stella. Pinilit ko pa noon na isalba ang relasyon namin, pero nagkamali ako. Mas matimbang kasi ang malandi kaysa sa formal na babae. What? Ako bang tinutukoy mo, ha? Tumaas ang boses nito. Bahagya siyang natawa. Kung inaako mo naman, sige sa'yo na. Nagsalita ang malinis. Akala mo ba napakalinis mo, ha? Isa ka rin namang madumi at cheap na babaeng pumapatol sa 45 years old na lalaki. Hindi ka na nahihiya. Bigla niyang inilabas ang cellphone, tsaka niya pinuntahan ang gallery. Sige, magsalita ka pa, Stella. Banta niya. Kitang-kita doon ang dalawang tao na gumagawa ng kababalaghan. May audio pa, kaya rinig na rinig. Maiilang napapatingin at may ilang tumitig kay Stella. Yan ang sinasabi, Stella. Kailangan mo ng ebidensya bago ka magparatang sa isang tao. Dahil kung wala kang maipakita, talo ka sa korte at sasabihing chismis lang yun. So good luck sa inyo ni Jean. Minsan, gawin din nyo yan sa kalye o kahit sa puno ng kahoy, sa kalsada or kung gusto nyo sa rooftop ng building. Mapawi lang ang kati mo. Tumalikod ng nakangiti si Savannah na hindi nakasagot si Stella. Bumuntong hininga muna siya bago sumakay ng taxi. Tapos na. Tapos na sila ni Jean. Ang isang taon ay bigla na lang natapos ng ganun kadali. Akala niya iiyak siya. Akala niya hindi niya kaya. Pero parang gumaan ang pakiramdam niya nang masabi niyang lahat ng gusto niyang sabihin. Wala nang guilt na nararamdaman. Ngayon pwede na siyang umuwi sa Laguna. Magpapahinga muna siya kahit sandali lang. Yung bahay ng lola niya, babawiin niya yon kapag okay na siya. Sa ngayon, gusto muna niyang magpahinga kahit saglit lamang. Nakaredy na ang gamit ni Savannah bago pa man siya nakipagkita kay Jean sa shop kanina. Kaya pag uwi niya, naligo lang siya ulit. Ngunit paglabas ni Savannah sa CR, nanlalaki ang mata ng dalaga nang mabungaran si Vlad sa couch na prenting nakaupo doon. Nakadikwatro pa ito at nakatitig sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Hinigpitan niya ang kapit sa tuwalya dahil baka tumikwas. Ihahatid ka. Ano? Ihahatid kita sa bahay ninyo. Hindi na. Kaya ko nang umuwi na mag-isa. Pero halos lumuwa ang puso sa dibdib niya nang mabilis nitong tawirin ang kanilang pagitan. Para siyang namulto nang makalapit ito ng ganun kabilis sa harap niya. Ihahatid kita. At hindi ka pwedeng humindi sa akin. Vlad, say daddy baby. Napalunok si Savannah nang marinig niya ang tunog ng paghalik nito sa kanyang labi. Itinulak niya ito at maagap na pumasok sa kanyang kwarto sa baylak noon. Narinig na lang niya ang pagtawa nito mula sa labas. You have 5 minutes to get change. Kapag nagtagal ka dyan, papasukin kita dyan.
Huwag kang magalala. Tutulungan lang naman kitang magbihes, baby. Vlad naman, buwisit ka talaga eh. Tumawa ulit ang lalaki. Nasa Muntinlupa na sila nang makaramdam ng gutom si Savannah. Habang umuusad ang biyahe, panay lang ang pakikipagtawagan ni Vlad sa kung kani-kanino. Siguro lahat ng yun, mga tauhan nito sa kumpanya. Hanggang ngayon hindi nito tinanggap ang resignation letter niya. Wala rin naman siyang pake dahil aalis pa rin naman siya, tanggapin o hindi ni Vlad ang pagre-resign niya. Nagulat na nga lang siya kanina nang nasa apartment niya ito. Halos 3 weeks din kasi na hindi sila nagkita. At 3 linggo rin ang lumipas bago niya nabuo ang desisyon na makipaghiwalay kay Jean. Inaantok siya pero nagugutom. Gusto niya ng chicken. Nagugutom na ako. Kalaunay sabi niya sa may kausap sa earpod na lalaki. Want to stop and eat first? Malambing ang boses nito. Si Vlad ang tipo ng tao na matanda ang edad pero yung mukha hindi halatang 45 na. At yung ugali rin ay nakadepende sa kausap. Kalimitan kasi kapag may mga kausap ito ay seryoso at hindi mababakasan ng kahit anong reaksyon. Maliban sa nagpapantay ng mga kilay at seryosong boses. Pero kapag siya ang kausap, nagmumukha itong bata. Gusto ko ng chicken. Chicken from where? McDo. Ngumiti lang ito at inilipat na ulit sa kalsada ang mga mata. Gusto ko ng chicken ng Jollibee pero gusto ko sa McDo mo bibilhin. Napatid ang pagmamaneho nito at biglang tumigil sa gitna ng highway. What? Gulat na gulat ito sa narinig sa kanya. Gusto ko ng chicken ng McDo pero sa Jollibee mo bibilhin. Narinig kita baby, pero anong kabaliwan niyang sinasabi mo? Gusto mo ng chicken ng McDo pero sa Jollibee ko bibilhin? Hindi nakasagot si Savannah. Naramdaman na lang ng dalaga na nanlalabo ang mga mata niya na para bang maiiyak na. Naiiyak siya, bakit? Yun ang gusto ko eh. Sige, wag na, ayos lang. Pati tinig niya'y gumaralgal. Nagulat na lang ito nang igilid ni Vlad ang kotse. Bakit ka umiiyak? You're serious about this, aren't you? Natataranta nitong sabi. Hindi siya makasagot. Tumulo na ang mga luha niya ng ganoon lamang kabilis. Nagtataka siya. Bakit siya ganito? Sobra naman yata. Hey, I'm sorry. I didn't mean it. Please stop crying. Sunod-sunod nitong tinuyo gamit ng palad ang mga mata niya. Pero umiiyak pa rin siya. Kahit pa sabihing pinigilan niya, ayaw pa rin magpaawat ng mata niya na animoy may sariling isip. Lumabas si Vlad sa driver's seat at binuksan nito ang front kung nasaan siya. Sabay hila sa kanya palabas doon. Inilipat siya nito sa backseat kung saan maluwag ang upuan. Sa tinigilan ni Vlad, may puno ng akasya, kaya naman hindi ramdam ang init. I'm sorry baby, hindi ko alam na seryoso ka pala. Mahina nitong sabi. Hindi pa rin siya nagsalita. Nagulat na lang siya nang hawakan siya nito sa bewang at itinaas na parang bata. Tsaka siya dinala sa kandungan nito. Nakaharap siya dito, habang pilit tinutuyo ang mga luha sa mata niya. I'm sorry, sabi na naman ito, antok na antok siya. Bibilhin ko ano man ang gusto mo, basta huwag ka nang umiyak, I'm sorry. Sunod-sunod na masuyong halik sa noo, pisngi at labi ang iginawad nito sa kanya, dahilan para mapapikit siya. Hindi alam ni Savannah kung ano itong nangyayari sa kanya. Gustong-gusto niya ang amoy ni Vlad. Are you okay, baby? Gusto mo bang matulog muna? Marahan siyang tumango habang nakasandal sa balikat nito ang kanyang ulo. Okay, sleep then. I'm right here. But wait, nagugutom ka ba? Hindi niya ito sinagot. Okay then, we can eat later. Go to sleep now. Pero malayo pa tayo sa Laguna, Daddy. Mahina niyang sabi. Napamura ito. Hindi niya alam kung dahil saan. Hindi na lang niya inintindi at pumikit ng nakasandal sa balikat nito. Mas isiniksik niya ang ulo sa bandang leeg ni Vlad. Gustong-gusto niya kasi talaga ang amoy nito. Mag-aalas 4 na nang makarating sila sa San Salvador. Tumagal kasi ng halos 2 oras si Savannah sa pagtulog at hindi rin mabilis ang takbo nila dahil nahihilo ang dalaga at nakailang tigil din dahil sa pagsusuka nito. Idadaan sana sa hospital ni Vlad pero ayaw naman ito, kaya halos 4 na oras bago sila nakarating dito. Nay,
Kumislap kaagad ang mga mata ng dalaga nang makita ang nanay Eden niya habang abala sa pagwawalis sa kanilang bakuran. Savannah! Tumigil ito pati si Totoy na kapatid niya na nagsisiga ng mga dahon ng mangga. Tumakbo rin ito palapit sa kanya. Ate, umuwi ka na. Nauna si Totoy sa pagyakap. Sumunod ang kanyang nanay. Umuwi ka na anak, kamusta ka? Pumayat ka. Ano bang nangyarit ilang araw kang hindi tumatawag sa amin? Nag-aalala tuloy ang tatay mo. Anito, ang higpit ng yakap sa kanya. Inilibot niya ang mga mata. Wala ang kanyang tatay, mukhang nasa bukid. Ayos lang naman ho ako doon. Sorry po, busy lang talaga nay. Pagsisinungaling niya. Ang totoo ay ilang araw nang masama ang kanyang pakiramdam. Idagdag pa ang panay niyang suka. Matamaan lang ang tiyan niya ng pagkain na ayaw niya. Isusuka niya ng lahat. Ayaw niya din ng usok. Kaya nga panay suka niya sa daan dahil sa usok ng sasakyan. Kung hindi pa napansin ni Vlad, hindi pa nito isasara ang bintana. Nabaling ang tingin ng dalawa sa lalaking kasama niya. Nasa likuran lang niya ito at maraming dalang pasalubong. Binili nito kanina sa bayan nang sila ay madaan. Sino siya anak? Si Jean ba yan na boyfriend mo? Siya na ba iyan? Umiling siya. Hinuli niya kaagad ang kamay ni Vlad at pinalapit sa kanyang nanay. Nagmano ito na ikinatuwa naman ito. Ako po si Vlad. Nahihiya pa nitong sabi. Vlad? Opo, kasama ko po siya na tsaka wala na po kami ni Jean. Tila ito ay nagulat. At ito na ang boyfriend mo ate? Ang tangkad at ang pogi mo kuya Vlad ah. Ani Totoy. Mag-grade 8 na ito sa pasukan. Matangkad pa sa kanya si Totoy pero bata pa ito. Hoy, huwag kang sumabat Totoy. Natawa na lamang si Vlad. Ito po, nagulat ang nanay niya sa inabot ni Vlad. Sa amin ba ito? Sobrang dami naman ho nito. Halika kayo sa loob at hapon na rin. Umiti siya kay Vlad. Halatang nahihiya ito. Hindi niya binitawan ng kamay nito. Hila-hila lang niya habang patungo sa dalawang palapag ng bahay. Hindi pa tapos masimento hanggang sa ikalawang palapag dahil kinapos siya. Pasensya ka na sa bahay namin ha Vlad. Hindi naman kami mayaman. Halata kasi sa iyo na mayaman ka. Sabi ng nanay niya pagpasok nila sa pinto. Bumungad ang maaliwalas na sala. May bamboo set na upuan. May flat screen TV na 43 inches. May dalawang speaker sa gilid ng istante. May amplifier. May DVD player at ilang mga display. May family portrait na noon pang dalagita pa siya at grade 4 pa lang si Totoy. Naabutan niya si Vlad na nakatingin sa mga larawang nakasabit sa dingding. Marami ring nakasabit na medal sa dingding. Sa kanya yun at kay Totoy. Yan lahat kay Savannah yan, pati iyang mga gold medals. May mga trophy pa yan tapos maraming mga award. Napakatalino ng batang yan at napakabait niyang anak. Tumingin si Vlad sa kanya. Opo, halata naman po tita. Ano ka ba? Nanay na lang ang itawag mo sa akin. O siya, magluluto ko't magpahinga muna kayo sa kwarto. Padadalhan ko kayo na makakain kay Totoy. Natigilan si Savannah. Pinaayos ko ang silid mo anak. Pinalitan ko rin ang mga punda at kumot ng higaan mo. Nakangiting sabi ng kanyang nanay. Patungo na ito sa kusina. Kasama si Totoy, bit-bit ang mga plastik at iba pang mga binili ni Vlad kanina. Salamat po, Nay. Anya, kahit nasa kusina na ito. Magpahinga ka na. Saan ang silid mo? Gusto ko kasama kita. Okay. Hinila siya ni Vlad ng marahan patayo sa upuan. Buhatin mo ko. Ang sakit ng paa ko. Okay. Dumukwang lang ito ng bahagya. Itinaas niya ang mga braso at kumapit sa leeg ni Vlad. Ang bango-bango ng hininga nito. Napapapikit siya. Para siyang naadik sa amoy nito. Pagpasok nila sa kwarto niya, namangha siya sa ganda ng ayos. Bago ang unan at kumot, pati ayos ng kanyang higaan. Ibinaba siya ni Vlad sa kama at ito na rin ang naghubad ng sandal niya. Binuksan ito ang aircon matapos isara ang bintana at mint green na kulay ng kurtina. Dito ka lang please. Hinalikan nito si Savannah at lalabas na sana nang hawakan niya ito sa braso. Are you sure baby? Ang lambing ng boses nito para siyang dinuduyan. Tumango ang dalaga. Dito ka lang, mahiga ka. Kita ni Savannah ang gulat sa mata nito.
pero patuloy lang sa pagsunod sa nais niyang mangyari. Muli, ikinawit niya ang mga braso sa leeg nito, pagkahiga sa tabi niya. Ayos ka lang ba talaga? Bulong ni Vlad. Tumango naman siya. Inaantok ka na naman ba? Marahan itong gumalaw para siya ay tingnan. Ito na naman siya, napapapikit sa amoy ng hininga nito. Hindi niya mapigilang halikan ito. Hindi niya rin alam kung bakit siya nagkakaganito. Ang tanging alam niya, gustong-gusto niyang nakadikit kay Vlad at halikan ito. Baby, hindi naman siguro tayo maririnig sa labas, di ba? Kasi gusto kitang angkinin ngayon na. Bulong nito sa kanyang tenga. Sir Vlad, may emergency meeting po. Why? What happened? Sir, maraming client ang biglang naglaho. We don't know why. What? Halos 100 po't malalaking loans ang meron sila, sir. Find a way to manage the situation first. Nagpatawag po ng emergency meeting si Mr. Torrefiado. What time is it? Bakit ngayon ko lang nalaman ng tungkol dito, Steve? Kanina pa po kayo tinatawagan pero hindi po kayo makontak, sir. Napabuntong hininga si Savannah at kaagad na pumasok sa loob ng bahay. Mag-aalas 7 na rin ng gabi. Oh, napano ka anak? Pigil na pigil ang kanyang luha. Ayaw niya namang ipakita iyon sa kanyang tatay Tibor na nanonood ng TV sa sala. Nasa kusina ang nanay niya at nagluluto ng hapunan. Si Totoy ay nasa basketballan dahil niyaya ng mga kaibigan. Isasama sana nito si Vlad pero hindi siya pumayag. Lalo at ngayon lang din ito napunta sa lugar na ito. Baka pagtripan pa. Wala tay. Diretso siyang pumasok sa kwarto at isinubsob ang muka sa unan. Bigla itong dumapa sa kama. Bakit ba para siyang baliw? Bakit sobrang OA na niya lately? Hindi naman siya ganito. Hindi siya pa bebe. Hindi siya maarte. At diba, naiinis siya kay Vlad. Pero bakit biglang pa bebe maarte at ang lambing na niya? Hindi naman siguro siya nagayuma, hindi ba? Maya-maya, narinig ni Savannah ang pagbukas ng pinto at pagsara nun. Nasa unan pa rin ang mukha niya at patuloy sa pag-iyak niya. Naramdaman niya ang paggalaw ng kama. Tsaka niya rin naramdaman ang paghagod ng kamay sa buhok niya. Baby? At dumagundong na naman ang kanyang puso. Marinig lang niyang halos paos at malambing na boses ni Vlad. Naguhurumintado kaagad siya. I need to go back to Manila right now. May emergency. Sabi na nga ba iiwan siya ni Vlad? Hindi siya gumalaw. Aalis na ako. Ilang sandali, hinalikan siya nito sa ulo at muling gumalaw ang kama. Tumayo ito. Kaya bago pa makalayo, bigla siyang gumalaw at hinuli ito sa palad. Iiwan mo ko? Alam niya na ang pangit na niya dahil sa pag-iyak pero ano bang pakialam niya? Oh, bakit ka umiiyak? Are you okay? Hinila niya ito pabalik sa kama. Napaupo ito roon, tsaka niya niyakap ang braso nito. So, iiwan mo ko dito? Mas mahalaga ba yun kaysa sa akin? No, of course not. I'll be back tomorrow. I promise, baby. Dumaloy ng luha sa mata niya. Sinundan naman iyon ang punas ni Vlad. Huwag ka nang umiyak. Napapadalas yata ang pag-iyak mo. Ano bang nangyayari? Are you alright, baby? Kailangan na ba kitang dalhin sa hospital? Dito ka lang please. Hindi ako makakatulog kapag umalis ka. Hindi ako titigil sa pag-iyak kapag umalis ka. Hindi rin ako kakain. Hindi rin ako. Pero natigilan si Savannah nang ito ay ngumiti. Ano? Talagang hindi ako titigil sa pag-iyak. Huwag mo kong tawanan kasi gagawin ko yun. Hindi mo ba ako mahal? Bakit ka aalis? Inuuna mo yung trabaho kaysa sa akin. Hindi mo nga talaga ako mahal. Hindi mo nga talaga ako mahal kasi ako... Biglang napatid ang sinasabi ni Savannah nang mahimasmasan siya. Anong pinagsasasabi niya? Because what? Because you love me? Is that it? Napaiwas siya ng mata. Dahil mahal mo ko? Hinawakan nito ang panga niya at inilipat sa harap nito ang tingin niya. Sorry na please baby. Para talaga ako nag-aalaga ng malditang baby girl sa ginagawa mo. Umirap siya. Pero natameme siya nang yumapos ang malalaki nitong braso sa katawan niya. Hindi na ako aalis pero paisa muna. Savannah, lumabas na kahit maghahapunan na anak. Kumatok ang nanay niya habang nagsasalita ito sa nakasaradong pinto. Patayo na sana siya nang hindi siya bitiwan ni Vlad. Nay, saglit lang po pwede? Bakit iho? Uunahin ko munang kainin ang anak ninyo ni tatay.
Bulong nito habang nakatitig sa mga mata niya. Wala ho, Nay. Lalabas na ho kami. Pinalo niya ito sa balikat pero tumawa lang ito ng mahina tsaka nito sinakop ang kanyang labi. Pero seryoso, kakainin talaga kita. Hinihibang mo ko, alam mo ba yun? Kanina ka pang umaga. Ayoko niyan. Napatingin kay Savannah ang tatay nito, nanay at si Vlad. Ayaw mo ng tinolang manok, anak? Di ba't paborito mo yan? Sabi ng kanyang nanay. Umiling siya. Hindi niya maintindihan ng sarili. Tinolang manok, ginataang langka at adobong baboy ang ulam nila pero hindi pa rin siya kumakain. Gusto niya yung pinggan ni Vlad. Nakatitig ang dalaga doon at hindi pinansin ng nanay nito. Why, baby? Mahinang tanong nito sa kanya. Nahihiya siyang magsabi pero kasi mas gusto niya yung kutsara at tinidor ni Vlad pati pinggan nito kaysa sa pinggan na nasa harapan niya. Pareho lang naman yun. Pareho ang design at parehong babasagin. Hindi niya lang alam talaga kung bakit siya nagkakaganito. Palit tayo. Nahihiya niyang sabi dito matapos titigan ng ilang segundo ang lalaki sa tabi niya. Nalingunan pa ni Savannah ang tatay at nanay niya na nagkatinginan. Pati si Totoy ay nagtataka rin. Ate, parehong pinggan lang yan, tsaka may laman na yung kay Kuya Vlad. Inirapan niya si Totoy kaya natahimik ito kaagad. Here. At ibinigay nito ang pinggan sa kanya. Para siyang batang napangiti. May kanin na yon pero mas gusto niya ang pinggan na ginamit nito. Doon lang din humigop ng sabaw si Savannah. Nagtataka ang mga magulang nito pero hindi nagsasalita at itinuloy lang ang pagkain. Pati yung baso na nainuman na ni Vlad, yun din ang kanyang ginamit. Ang weird niya. Sobrang weird niya talaga. Maraming nakain si Savannah. Paano ngayon lang ito nakakain simula kanina? Isinuka naman kasi nito lahat ng kinain sa daan kaya wala ring laman ng sikmura. Tapos nahirapan pa si Vlad kung paano makakabili ng chicken sa Jollibee na sa McDo niluto. Kulang na lang din, mabaliw si Vlad sa gustong kainin ni Savannah. Anak, bukas ay magpa-check up ka nga. Natigilan ng dalaga. Kumakain siya ng mangga na isinasawsaw sa Milo na may asukal sa sala. Sarap na sarap ito habang si Vlad sa gilid nito napapangiwi na lamang. Bakit, Nay? Wala naman po akong sakit. Sabi niya, nakahawak siya sa braso ng lalaki at hindi ito pwedeng tumayo hanggat hindi niya sinasabi. Hindi naman, magpapatingin ka lang sa bayan. Baka kasi buntis ka na, anak. Nailuwa na lang bigla ni Savannah ang kinakain dahil sa narinig. Paglingon nito kay Vlad, tutok na tutok ito sa kanyang nanay. Buntis po siya, Nay. Tumango ito sa tanong ni Vlad. Tinitigan siya ng lalaki. You mean, magiging daddy na ako? Hindi pa tayo sigurado, iho. Baka pa lang naman lalo na't kakaibang kilos ni Savannah, pati ang ugali niya. Baka buntis at kung ano-ano din ang gustong kainin. Hindi na nakaiwas si Savannah nang halikan siya ni Vlad sa labi kahit naroon ang kanyang nanay. Natawa na lang ito. Pero Nay, basta magpa-check up ka bukas, anak. Sasamahan mo siya, iho. Of course, Nay. Sasamahan ko po siya. Kitang-kita ni Savannah kung paano mapasuntok sa hangin ng lalaki. Makailang ulit din siya nitong hinalikan na animoy walang nakakakita sa kanila. Tama ng kain niyan, anak. Baka hindi ka matunawan at magpahinga kayo ng maaga. Kung buntis ka nga, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Hindi na siya sumagot. Si Vlad ang sumasalo sa lahat ng sinasabi ng kanyang nanay. Hindi niya kasi alam kung ano ang mararamdaman niya ngayon. Buntis ka, baby. Magkakaroon na tayo ng anak. Paano? Si Jean. What about him? Anak mo siya tapos ex ko siya kaya wag mo nang isipin ang mga yon. Ako nang bahala sa lahat, okay? Kapit lang, kuya. Sige, kuya, kaya mo yan. Habang nakatingala si Savannah sa taas ng mangga kung saan umaakyat si Vlad, narinig niya ang pag-ring ng cellphone nito na nakapatong lang sa upuang kawayan. Kinuha iyon ng dalaga. Si Jean ang tumatawag. Palubog na ang company mo. Kasalanan mo tong lahat. Kung sana ibinigay mo lang ang posisyon na gusto ko, baka kaya pang isalba. Pero dahil sa'yo, milyon ang nawalang pera. Salamat sa'yo dahil kahit hindi kita tunay na ama, naging ama ka pa rin kahit hindi ko ramdam. Napanganga si Savannah. Sabi ni Steve, nasa probinsya ka daw. Pati ang babaeng minahal ko ninakaw mo pa talaga. Bakit hindi ka makasagot? Dahil guilty ka?
Tumawa ito, tsaka namatay ang tawag. Pinasadahan niya si Vlad. Nasa taas pa rin ito ng puno. Ibig sabihin may nangyayari talaga sa company ni Vlad. Wala na siyang ganang kumain ng mangga ngayon, lalo na sa narinig mula kay Jean. Ate ayos ka lang? Nangihina siyang naupo sa upuan. Inalalayan ni Totoy para makapwesto ng maayos. Baby, are you okay? Hey, baby. Hindi siya sumagot. Hindi niya tiningnan man lang si Vlad. Huminga siya ng malalim. Dapat nakauwi na ito kahapon, pero hindi siya pumayag. Maya-maya ay may tumawag ulit sa cellphone nito. Pagtingin niya, si Steve naman iyon nakausap ni Vlad kahapon. Sir, kailangan ka na po namin dito. Yung pera po sa company na nasa vault, wala pong tinira si Sir. Dinala po ni Sir Jean lahat. Nanginginig ang mga kamay niya. Tumulo na rin ang mga luha niya. Kasalanan niya itong lahat. Ate! Sigaw ni Totoy. Kuya, bumaba ka na. Umiiyak si Ate Savannah. Sigaw ulit nito kay Vlad. Binalikan siya ni Totoy. Ate, bakit? Hindi sumasagot ang dalaga. Tinatawag din ito ni Vlad pero umiiyak lamang. Sir, nandyan po ba kayo? Kailangan nyo na pong bumalik dahil hindi po makakagalaw ang company hanggat hindi po kayo nagsasabi, sir. Narinig niya ulit yun. Nay, si ate! Narinig pa iyon ni Savannah. Nakita pa ng dalagang pababa na si Vlad ng mangga bago ito natumba at nawala ng malay sa kinauupuan niya. Congratulations! 6 weeks pregnant ang misis mo, sir. Really? Opo, sir. At ang nararanasan niya ngayon ay parte ng pagbubuntis niya. Kung nagbabago o pabago-bago ang mood ni misis, huwag mag-alala dahil kasama pa rin iyan sa pagbubuntis. Huwag lang ma-stress ng sobra at maging emosyonal para hindi maapektuhan ng baby sa tiyan niya. Salamat, Doc. Wala pong anuman. Mamaya paggising niya si Doc Fuentes na po ang pupunta dito. Okay, thanks again. Gising na si Savannah. Ayaw lang dumilat. Naiisip pa rin niyang mga narinig kanina na maraming problema sa kumpanya ni Vlad. Gusto rin niyang malaman kung sino ba talaga si Jean at kung bakit nasabi nitong hindi ito anak ni Vlad. Pero ihuhuli niya yon. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang kumpanya. Iho, lalabas muna ako. Hahanapin ko lang si Totoy. Sige po, Nay. Marahan siyang nagdilat ng mata nang marinig ang paglapat ng pintuan. Kalalabas lang ng kanyang nanay. Baby? Mahina at nag-aalalang sabi ni Vlad. Sa mukha nito pakiramdam niya. Tinatakot niya ito ng husto. Are you okay? Tatawagin ko ang doktor. Pero maagap niyang kinuha ang kamay nito at dinala sa kanyang pisngi. Pumikit siya nang maramdaman ang balat nito sa balat niya. I'm sorry. Mahina niyang bulong. Why? Don't cry. Remember what the doctor said? Hindi maganda sa iyong umiiyak at nai-stress. Kasi dapat nakauwi ka na kahapon, di sana naayos mo yung kumpanya. Hindi ako naniwala. Inuna ko ang sarili ko. Ngayon malaking pera ang nakulimbat ni Jean. I'm sorry. Bigla itong nataranta nang umiyak siya. Shh! No please, huwag ka nang umiyak. Hindi mo to kasalanan. Niyakap siya nito ng mahigpit. Huwag ka na umiyak, okay? Akong bahala sa lahat. Please stop crying, okay? Tiningnan siya nito at marahang tinuyo ang mga luha sa kanyang pisngi. Tsaka siya nito hinalikan sa labi. It's okay. Huwag ka nang iiyak. Magiging okay din ang lahat. Ako nang bahala. Ang importante ang anak natin. I love you. Huwag ka nang umiyak, okay? I love you, Daddy. I love you too. Ngunit nang may kumatok sa pinto, bumitaw siya sa mapanugod na halik ni Vlad. May lalaking bumungad sa pinto. Hi, ako si Dr. Fuentes, ang ubi ng pasyente. Natigilan si Vlad. Matangkad kasi ito, maputi at gwapo, pero mas gwapo ang katabi niya. Ubi? Yes sir, pwede ko na ba siyang tingnan? No, gusto ko babae ang maging ubi niya. Nagulat ito, hinawakan niya ito sa palad. I-check ko lang po ang get another doctor. Vlad, hindi ito nakikinig sa kanya. Get out. Pero sir, I said out. Hinila ni Savannah si Vlad pero hindi niya ito kaya. Okay, sir. Nakahinga lang si Savannah nang lumabas ang doktor. Doon lang din ito tumingin sa kanya. Bakit ba? I-check lang naman daw ako. No other man is allowed to touch you except me. Ako lang. Wala nang iba pa. Akin ka lang. Do you understand? Can I kiss you? Nagulat ito dahil iba ang sagot ni Savannah.
Siguro paglabas ng anak natin ay kamukhang kamukha ko. Sabi ni Vlad nang lumapit ito sa kanya. Ipinulupot nito ang kamay sa leeg ni Vlad. Okay lang kung kasing gwapo mo naman. Malambing na tugon niya habang nakatitig siya sa mapupungay na mga mata nito. Ma'am, wag daw po muna kayong lumabas. Baka mabinat daw po kayo. Nasaan po ba si Vlad? Umalis po sandali, ma'am. May inaayos po yata. May tumawag po't nakita na raw po si Sir Jean. Sabi ng may katanda ang babae. Siguro ay nasa 65 na ito. Sumunod siya sa Manila. Ayaw pa sana ni Vlad na siya isama dahil kagagaling lang ng hospital pero mapilit siya. Umiiyak si Savannah kaya wala itong choice. Pagdating naman dito sa mansyon, nakatulog din agad siya habang katabi si Vlad pero paggising niya wala ito sa tabi niya. Saan daw po? Sa NAIA terminal daw po, ma'am. Kinakabahan siya. Nakailang dial na siya sa numero ni Vlad pero hindi ito sumasagot. Ma'am, kumalma lang po kayo. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Mukhang alam ni Manang kung ano ang nangyayari. Ikukuha po kita ng fresh orange juice. Sandali lang po. Pagtalikod nito ay naupo siya sa sala. Hindi siya magiging kampante hanggat hindi umuwi si Vlad. Natatakot siya't naiiyak na. Gusto niya itong makita o kahit malaman man lang kung ano ang nangyayari. Nakailang dial ulit siya pero hindi talaga ito sumasagot hanggang sa nakabalik na si Manang. Pagkapatong nito ng baso sa center table, nagtanong kaagad siya. Manang, hindi po pala mag-ama si Vlad at Jean? Saglit itong natigilan. Hindi po, ma'am. Si Jean ay inampun lang po ni Sir Vlad para makuhang pamanang kumpanya ng daddy nito. Wala kasing asawa si Sir noon at gusto ni Sir Juanito na bago ito mawala magkaroon ng anak si Sir Vlad para daw umusad ang apelyido nila. Pero dahil ayaw talaga ni Sir na magnobya o kahit manligaw ng babae, kaya nag-ampun ito ng baby at sinabi lang na anak nito iyon. Naniwala naman si Sir Juanito dahil malapit na rin kasi itong mamatay. Lumaki si Jean sa mga yaya lang dahil nasa ibang bansa noon si Sir Vlad at wala ding oras sa bata. Hanggang lumaki si Sir Jean. Ganun na ganun lang ang buhay nito. Pero nang magbinata at ng magnobya, pinagbawalan ni Sir Vlad at kung gusto daw talaga ng babae, piliin ang formal at mabait para daw ibigay sa kanya ni Sir Vlad ang kumpanya. Ganun po ba? At ako ang talagang mahal ni Jean, Savannah. Sabay na napatingin sa main door ang dalaga at si Manang, si Estela ang naroon. Anong ginagawa ng babaeng ito dito? Pero dahil sa ibang nais ng daddy ni Jean, kailangan kang patusin ni Jean para makuha ang mana niya. Pero masyadong madumi maglaro ang daddy niya na hindi pa rin ibinibigay ang company sa anak niya kahit pa ipakilala ka na. Tapos inagaw ka pa niya kay Jean. Ayos na rin sana yun, pero ang nakakainis lang, hindi marunong sumunod sa usapan ng lalaking yun. Jean, nasan ka? Nandito ba siya, Manang? Umakyat ito sa hagdan at tumakbo patungo sa ikalawang palapag. Patuloy na tinatawag ang pangalan ni Jean. Wala siya dito, Estela. Nasa NAIA, paalis ng bansa. Gulat na gulat itong bumaba ng hagdan. Ano? Bakit siya aalis nang hindi ako kasama? Hindi ko alam, pero ninakawan niyang daddy niya. Nanlaki ang mga mata nito. What? Pero dapat kasama niya ako. Sigaw nito, sabay titig kay Savannah. This is your fault. Kung sana hindi ka naglandi sa daddy ni Jean, sana maayos ang lahat. Maayos na may lilipat kay Jean ang lahat. Pero anong ginawa mo? Bumuka ka sa daddy ng boyfriend mo. Sobrang kati mo kasi. Makati? Anong klaseng kati, Estela? Yun bang tutuwad ka lang sa gilid ng sasakyan para magparaos? Na akala mo hindi makabasag pinggan pero ang totoo, patutuwarin ka lang kung saan bibigay ka na. Yun ba ha, Estela? Huwag mo kong pagsasabihan ng Makati. Dahil ako, isa lang ang nakapasok sa akin. Ikaw, ilan na kayang lalaki ang bumisita dyan? Abat, Estela, tama na. Wag na. Umalis ka na, Stella, bago pa ako tumawag ng security. Umalis ka dyan, Manang. Matapang tong babaeng to. Akala mo kung sinong inosente pero malandi rin naman. Malandi? Natural may landi. Kahit nga higad may landi eh. Ako pa kayang tao lang. Walang problema sa malandi, Estela. Basta't alam mo kung kailan ka lang dapat gagamitin. Hayop ka. I-delete mo ang video namin ni Jean kung ayong masaktan. Talaga? Bakit ko gagawin yun? Remembrance ko yun. Huwag kang mag-alala.
Hanggat nasa akin yun, hindi makakalabas yun. Puwera na lang kapag tinopak ako. Tsaka siya tumawa. Bigla itong sumugod at hindi napigilan ni Manang. Hindi siya pwedeng masaktan. Hindi siya papayag. Walang yaka. Mabilis ang kilos ni Savannah. Ibinagsak niya ang babasaging baso na may lamang juice at dinampot ang malaking tipak ng basag na baso at itinutok iyon sa babae. Sige Stella, lumapit ka sa akin para mas mabilis kong malaslas yung leeg mo. Huwag mo kong binibiro, lalo't kanina ko pa gustong ilabas ang inis ko dahil wala dito si Vlad. Napaatras ang babae. Mahigpit niyang hinawakan ng bote at may dugo nang tumatagas sa kamay niya. Alam niyang nasugatan siya pero wala siyang pakailam. Umalis ka na Estela. Sambit muli ni Manang. Paatras ito ng paatras. Ngunit natigilan siya nang mag-ring ang kanyang cellphone. Si Vlad ang tumatawag. Agad niya iyong sinagot matapos damputin sa ibabaw ng mesa. Kayo po ba ang asawa ng may-ari ng numerong to? Sumugod po kayo sa hospital. Patungo na po siya sa St. Luke's Taguig, ma'am. Gumapang ang takot sa kanyang dibdib. Bakit, anong nangyari? Sir, anong nangyari? Mas kinabahan siya nang maghangang cellphone. Pinasadahan niya si Manang na may nanlalabong mga mata. Ma'am, anito bago bumagsak ang mga luha sa mata niya. Si Stella, nagmamadali na rin ito sa pag-alis habang siya'y naiwang nakatulala. Gamutin ko muna ang sugat mo, ma'am. Hindi na Manang, kailangan ko pong pumunta sa hospital. Nanginginig ang tinig niyang sabi. O sige po, tatawagin ko ang driver. Nahihilo siya kaya bumalik siya sa upuan. Hindi siya pwedeng mahimatay ngayon. Nurse, may Vlad Ivan Suarez ba na na-admit dito? Sandali lang po ma'am, titignan ko po. Hindi mapakaling nakatayo sa tapat ng information section si Savannah. Ang mga paa niya, panayang lakad paruot parito habang hinihintay ang nurse na nasa harap ng computer. Sa operating room po ma'am, kasalukuyang inooperahan. Tila napatid ang paghinga ni Savannah nang marinig iyon mula sa babae. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha sa mata niya. Kamuntik pang natumba, mabuti na lang at nasa tabi niyang driver ni Vlad at Manang. May sumalo kaagad sa kanya. Ma'am, maupo po muna kayo. Sabi nito pero hindi siya nagpatinag. Sa ER po tayo Manang. Pero ma'am, hindi siya tumigil. Dire-diretso ang kanyang lakad. Wala pa ring patid ang pagbagsak ng kanyang luha. Hindi niya alam kung anong nangyari. Hindi niya alam kung bakit nasa ER si Vlad. Kasi naman, pinatulog lang siya nito tapos umalis din kaagad. Gusto niyang sisihin ang sarili. Kung siguro gising siya at hindi siya nakatulog, baka hindi nakaalis si Vlad. Eh di sana walang nangyari dito. Kasalanan niya talaga lahat ng to. Sir, anong nangyari? Pamilya ko ni Vlad Suarez. Natigilan ng dalawang pulis. Humarap ang mga ito sa kanya nang makatayo sa waiting area ng ER na nasa tapat lamang noon. Nabaril po siya. Sa balikat po ang tama ni Sir Vlad, ma'am. Ang suspect ay nasa kustodiya na po namin at dinala na sa police station. Bakit po? Anong nangyari? Ayon sa mga saksi, hinabol ng 3 lalaki si Jean Suarez na papasok na sana ng departure area papuntang Singapore. Pero nang agaw po ng baril ang suspect nang uhulihin ito ng mga kasama ni Sir Vlad. At unang pinatamaan ni Jean ang ama nito mismo. Napahawak siya sa balikat ni Manang. Nahihilo na naman siya. Ayos ka lang po ba, ma'am? Pilit na tango ang tugon niya. Buntis po siya, sir, kaya ganito. Sabi ni Manang. Tumango naman ang pulis. Pasensya na. Babalik na lang po kami bukas para sa statement ng biktima. Si Manang nang sumagot. Naupo siya sa waiting area dahil para na kasing umiikot ang paningin niya. Nagpatawag na rin si Manang ng nurse para malinisan at bagamot ang sugat niya at matingnan din siya. Bumili na rin ng tubig sa labas ang driver na si Makoy habang si Manang Mabel ang kasama niyang naghihintay. Kailangan pong magpahinga ni Mrs. Baka mapano ang baby niya. Tiningnan siya ni Manang. Natatakot din siya na baka mapano ang baby nila ni Vlad kaya sumang-ayon siya sa sinabi ng nurse na magpahinga na muna upang siya'y matutukan. Ayaw pa sana niya pero mahirap din kasing maghintay sa ER. Lalo na at baka abutin daw ng 2 oras bago makalabas si Vlad. Yung kwartong kukunin nila ay para na rin sa lalaki paglabas nito. Ako na ho dito, Manang. Bantayan mo na lang si Ma'am Savannah sa silid. Sabi pa ni Makoy. Nangihina siya.
Kahit ang maglakad, talagang siya'y nahihirapan para kasing umiikot ang kanyang paligid. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat, matapang si Sir. Paghiga niya, si Manang din ang nagtanggal ng kanyang sapatos. Magpahinga ka na, mamaya ay gigisingin kita kapag nandito na si Sir Vlad, ma'am. Kahit may kaba, pinili ni Savannah ang pumikit. Kailangan din kasi niyang isaalang-alang ang bibi sa tiyan niya. Tunog ng aircon ang tanging naririnig niya sa kanyang pagpikit at umaasa na sa pagising niya, maayos na ang lahat. Baby? Napatingin si Savannah sa unahan. Si Vlad ang naroon at tinawag siya nito. Nakatayo ito sa tabi ng puno. Nakasuot ng puting polo at puting pants. Tumahipang kaba sa kanyang puso. I love you. Nang masabi nito yon, dahan-dahan itong naglalaho. Tumakbo si Savannah habang tinatawag ang pangalan ni Vlad, pero kumakaway lang itong nakangiti na para bang nagpapaalam ng masaya. Vlad, no please. Huwag mo kong iwan, Vlad. Ma'am Savannah. Biglang napabalikwas si Savannah sa higaan at hingal na umupo sa hospital bed. Tagatak din ang pawis nito na animoy mula sa pagtakbo. Ma'am, nananaginip po kayo. Inilibot niya ang mga mata. Wala pa rin si Vlad. Natatakot siya. Baka iwanan siya ni Vlad. Nakita niya na nagpapaalam ito sa panaginip. Ma'am, teka lang. Si Vlad, kailangan ako ni Vlad. Iiwan niya po ako, Manang. Pero ma'am, nasa CR lang po si Sir. Agad siyang lumingon at tumakbo patungong banyo tsaka niya iyon binuksan. Yung takot sa puso at kaba, biglang naglaho. Baby, close the door. Umiihi ako. Pinahid niya ang luha at tsaka niya isinara ang pinto. Bumalik siya sa likuran ni Vlad at yumakap doon. Sobrang na-miss niya ang amoy nito. Teka baby, pero kahit ano pang sabihin nito, hindi siya nakikinig. Nakapikit lang siyang yakap-yakap ito mula sa likuran. Maya-maya, gumalaw ito para harapin siya. Akala ko iiwan mo na ako. Akala ko hindi ka na babalik. Pero bigla iyong tinapos ni Vlad sa isang masuyong halik. May bandage ang kaliwa nitong balikat, kaya lahat ng galaw ay tanging kanan ang gamit. Kahit ang humawak sa pisngi, kanan ang gamit. Hindi kita iiwan. Kahit kailan hindi ko yun gagawin, baby. Bulong nito, tsaka siya muling hinalikan ni Vlad. I miss you. Talagang ako ang pinaglilihian mo, ah. I love you, baby. Hindi siya magsasawang yakapin at halikan ito. Ayon kay Vlad, ito na raw ang bahala sa lahat. Huwag na rin daw siyang mag-alala. Ayaw nitong magsabi para hindi na raw siya mag-isip pa. Dahil trabaho iyon ni Vlad. Sa ngayon, nakakulong na si Jean at maraming kaso ang naghihintay dito. Si Stella, lumipad ito patungong ibang bansa dahil pinahahanting na rin ito ni Vlad. Sa ngayon kakauwi lang nila mula sa hospital sa ilang araw na pamamalagi nila roon. At habang nagpapagaling si Vlad, work from home muna ito. At magiging work from home lang talaga ito hanggang makapanganak siya dahil ayaw niya itong paalisin. Sa ngayon ay nandito sila sa Laguna. After a month na pagpapagaling ni Vlad, umuwi sila dito for vacation. Magtatatlong buwan na ang tiyan niya at araw-araw, si Vlad lang ang hinahanap ng katawan niya. Ang kasal, napag-usapan na kahapon kasama ang kanyang mga magulang at gusto ni Vlad next month pa pero ayaw niya. Tsaka na lang daw. I love you, baby. I love you too. At muling naghinang ang kanilang mga labi. Ang 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 mga